Nang makita ni Director Kang ang ginawa ng ating bida sa ibang grupo ng Baekdusian ay napanganga ito at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Pagkatapos inutusan niya ulit ang Baekdusian na hulihin daw nito ang ating mga bida, dahil baka sila na ang susunod daw sa mga kasamahan nila. Sa utos ni Director Kang dito ay kaagad itong sumunod sabay sinabihan ang ating mga bida na maghanda na daw ang mga ito dahil siya daw mismo ang tatapos sa kanila. Ngunit sa kanyang pagmamayabang ay bigla ito napahinto at gulat na gulat, dahil bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan ang ating bida nang hindi niya nararamdaman. Kaya napapaisip siya na kung kailan daw nakarating ang ating bida sa kanya, dahil hindi niya daw ito nakitang gumalaw. Ngunit sa kanyang pagsasalita ay kaagad na siyang binugbog ng ating bida, dahil makikita natin na pinaulanan niya ito ng sunod-sunod na atake. Nang makita ito ng kanyang dalawang kasamahan ay nagulat ang mga ito dahil binubugbog lang daw ang kanilang leader ng ganoon kadali. Kaya agad-agad na rin silang sumugod para tulungan ang kanilang leader. Ngunit sa paggalaw ng mga ito ay naging seryoso lang ang ating bida, pagkatapos nagsaad na sa palagay daw ng ating bida na sa araw daw na ito ay tuturuan niya ang mga ito ng leksyon. Nang sinabi ito ng ating bida ay kaagad na nitong inatake ang isa sa mga ito ng mabilisang suntok. Kaya nagsitilapo na lang ang mga ito na parang basura lang sa mga kamay ng ating bida. Sa pagpatuloy na paglaban ng ating bida sa kanila, ay ang lahat ng ito ay nakikita ni Minji, at hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita. Nagsalita naman si Park Jin-chul at masaya nitong sinabihan si Minji na napakabilis daw nitong lumaki. Tinanong niya rin si Minji na kung nag-aaral ba daw ito ng mabuti, habang may mabilis na papalapit sa kanya na isang kutsilyo. Ngunit kaagad niya naman itong na-counter sa pamamagitan ng kanyang baril habang masaya itong nakikipag-usap kay Minji. Saad rin ito na narinig niya daw na ang academic structure daw sa araw na ito ay pinalitan, narinig niya rin daw na si Minji daw ay nag-aaral ng advance para sa paparating nilang lesson. Marami rin daw siyang alalahanin dahil sa mga bagay-bagay daw, dahil ang pagpasok daw sa university ay napakahirap, habang masaya nitong pinagbabaril ang mga paparating na atake sa kanya na parang naglalaro lang. Pagkatapos tinanong niya si Minji na kung narinig na ba daw nito ang article patungkol sa performance evaluation of the university admission system. Kung narinig na daw ito ni Minji ay makakatulong daw ito sa kanya pag binasa niya ito. Pero dapat daw malusog si Minji sa kanyang pag-aaral baka kasi daw na masubra nito. Habang sinasakal nito ang kawawang tauhan ni Director Kang. Sabay-sabay na ring sumugod ang ilang grupo ng Baekdusian at nagsaad ang isa sa kanila na unahin daw nila si Minji. Ngunit bago pa man makalapit ang mga ito, ay bigla na lang na may mabilis na paparating sa kanya na atake. At ang gumawa rin pala nito ay walang iba kundi si Sung Hanso, pagkatapos binugbog na niya ito, nang nataman ang mukha nito sa sipa ni Sung Hanso ay nag-iba ito. Sa nangyari naman sa tauhan ni Director Kang ay napatulala na lang ito sa kanyang nakikita. Pagkatapos tiningnan ang kanyang ibang tauhan na nasa kanyang likuran. Kumuha naman kaagad ang ating bida ng ilang kutsilyo, pagkatapos pinakawalan nito patungo sa kinaroroonan ng tauhan ni Director Kang na nasa kanyang likuran. Kaya ang mga ito ay kaagad na nawalan ng buhay. Nang makita niya naman ito ay mas lalo pa itong nagulat at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Sa isip-isip niya rin na nagkamali daw talaga siya sa paggalit sa ating bida. Pero sa kanyang pagtataka ay ang Baekdusian daw ay 5% daw sinanay ng matataas. At ang natitira na lang sa kanyang mga tauhan ay 20 na tao na lang. Agad naman na inatake ng ating bida ang isa pa sa mga ito, kaya ngayon 19 na lang ang tauhan nito. Pagkatapos sinunod na rin ng ating bida ang natitira niyang tauhan, nagtataka ring sabi ni Director Kang na kung bakit daw napakalakas ng ating bida sa martial arts lalong-lalo na daw sa malapitang labanan. Kaya napatanong na lang siya sa kanyang isip na kung anong klaseng mundo daw ang napasukan niya, dahil kahit walang sandata daw ang ating bida ay nakaya pera nito na talunin ang kanyang ilang daang tauhan. Pati rin daw si Sung Hanso, at pati na rin daw si Park Jin-chul na parang tanga daw dahil masaya pa daw itong lumalaban na parang wala lang sa kanya. Kaya habang tinitingnan niya ang kanyang tauhan na natatalo ay ibang klase daw talaga ang mundo na ito. Pagkatapos sa patuloy na paglaban ng ating mga bida ay matagumpay na nilang napatumba ang lahat ng tauhan ni Director Kang na nakapalibot sa kanya. Kaya si Director Kang na nakita ito ay kinabahan, dahil ang tatlo daw na ito ay halimaw. Pagkatapos agad na siyang inatake ng ating bida.
Ngunit ang akala nito na aatakihin siya nito ay nagkakamali ito dahil kinuha lang pala nito ang susi ng kanyang sasakyan. Pagkatapos umalis habang siya ay nakatingin lang na walang nagawa. Habang nakatulala pa rin si Director Kang sa kanyang kinatatayuan, dahil hindi niya maproseso ang nangyari, ay tinitigan lang siya ni Minji habang papaalis sila. Ngunit kaagad naman siyang tinawag ng ating bida, at sinabihan na nagulat ba daw ito ng husto, at kung may pinsala ba daw siya sa kanyang katawan. Pagkatapos hinawakan na nito ang kamay ni Minji, habang papaalis sila. Habang si Director Kang naman ay tiningnan lang ang nakahandusay na katawan ng kanilang Vice Minister. Sa kabilang banda naman tinawag ni Chief Han si President Ju dahil nagsaad ito patungkol sa ating bida. Dahil hula niya daw na ang ama daw ni Minji ay ang taong lumuhad sa kanilang harapan sa paaralan. Nagsalita naman si President Ju na nanggaling pala daw sa isang special forces ang ating bida at ang hula niya rin daw ay maganda ang susunod na mangyayari, kaya kawili-wili daw ito. Nagsaad naman si Chief Han na ayos lang daw ito kahit nanggaling pa ang ating bida sa isang special forces. Dahil kung ganoon daw ay madali nila itong makakausap. Pero kung ang isang sundalo daw ay makikipagtulungan sa kanyang kasamahan ay ang magiging resulta daw nito ay napakalakas. Sinabihan naman ni Song Hanso si Park Jin-chul na kung ayos lang ba daw ito dahil sa kanyang ginagawa, nagsaad lang naman si Park Jin-chul na kakaiba daw ito dahil parang may nag-uusap daw patungkol sa kanila. Seryoso namang sinabihan ni Chief Han si President Ju na kahit gaano pa daw kalakas ang mga ito ay papatayin niya daw ito para sa kanya. Sa kabilang banda sa CR ng mga lalaki ay may isang taong kakatapos lang sa kanyang ginagawa. Sa paglabas rin nito ay nagsaad ito na mukhang napatagal daw siya sa kanyang ginagawa ngayon o dahil ba daw sa marami siyang nakain. Ang sundalo pala na ito ay ang isa sa tauhan ni Director Kang na si Cha Il-kwon at ito ay 27 taong gulang. Pagkatapos nagsaad ito habang pinagpawisan na late na daw siya. Pero hula niya daw ay walang nangyaring masama dahil napakapayapa daw ng paligid. Ngunit sa paglingon nito sa kanyang gilid ay napanganga ito dahil sa kanyang nakita. Dahil nakita nito ang kasamahan niyang sundalo na nakahandusay sa sahig na wala ng mga malay. Kaya napatanong na lang siya na ano daw ito ba daw talaga ang kanilang Central Control Station? At kung kailan rin daw ito nangyari saad pa nito? Bigla namang nagsalita si Song Chan na lahat daw ng security ay tinalo daw ng isang tao lang. Sa sinabi ni Song Chan sa kanya ay nagulat ito dahil totoo ba daw na ang gumawa daw sa kanila nito ay isang tao lang. At sino rin daw ang taong ito? Habang masaya na nagmamaniho si Park Jin-chul, ay humingi ito ng tawad sa ating mga bida dahil daw sa late siyang dumating, ang dahilan daw nito ay sa isang bagay daw. Habang papalabas sila sa basement ay nagsaad ang ating bida na kung okay lang ba daw kay Park Jin-chul na ipakita ang kanyang mukha, sinagot naman ito ni Park Jin-chul na okay lang daw ito dahil ilang taon na rin daw siyang hindi nagpapakita. Sa labas kung saan lalabas ang ating mga bida ay may dalawang sundalo na nakabantay dito, nagsaad ang isa sa mga ito na kung tinawagan na ba daw nito ang Central Control Station, sinagot naman ito ng kanyang kasamahan na wala daw sumasagot sa kanilang tawag. Ngunit bigla namang napalingon ito sa kanilang likuran, dahil nakita nito ang sasakyan ng ating mga bida na papunta sa kanila. Pagkatapos ay kaagad na silang binangga nito. Pagkatapos ay kaagad nang umalis, habang nagtataka ang dalawang sundalo na kung ano daw ang nangyayari. Bigla namang may nagsalita na isang sundalo sa mic, at ito ay may dalang report. Nakatanggap daw siya ng report galing sa Central Control Station, na ang nanghihimasok daw sa loob ng Central Control Station at gumawa ng gulo ay kasalukuyan daw na umaalis. Pero hindi pa daw kumpirmado ang mga suspect dahil ang lahat daw ng CCTV ay inalis. Kaya kung may makikita daw silang kaina-hinalang mga suspect ay barilin na daw kaagad nila ito. Sa sinabi naman nito ang dalawang sundalo na nagbabantay sa labasan ng basement ay kaagad na itong pinaulanan ng bala ang sasakyan ng ating mga bida. Habang pinagbabaril ang sasakyan ng mga ito si Park Jin-chul ay masaya lang dito, at sinabihan niya ang ating bida na kunin daw nito ang kanyang baril sa kanyang bulsa. Sa sinabi naman nito ay kaagad na ng ating bida na kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Habang patuloy pa rin na pinagbabaril ng dalawang ito ang sasakyan, ay nagulat ang isa sa mga ito dahil nakita niyang nataman ang kanyang kasamahan. Sa loob ng sasakyan habang nakikipagpalitan ng putok ang ating bida sa mga ito, ay nakatingin lang si Minji sa ginagawa ng kanyang tatay.
Pagkatapos naalala nito ang mga sinabi sa kanya ni Director Kang na ang kanyang ama daw ay isang napakasikat na spy. Naalala rin ni Minji ang araw na pinagluluto siya ng kanyang tatay ng kanyang makakain. Bigla namang nataman ng kaunti ang ating bida sa kanyang pisngi laban sa mga sundalo. Habang takot naman si Minji ay sinabihan siya ni Song Hanso na ibaba daw nito ang kanyang ulo dahil napakadelikado daw sa mga oras na ito. Sinabihan rin ni Song Hanso si Park Jin-chul na mas bilisan pa daw nito ang kanyang takbo para makaalis na daw sila ng mabilis dito. Sa sinabi nito ay tumawa lang ito pagkatapos pinatakbo ang sasakyan ng mabilis. Kaya ang mga sundalo na tiningnan nito ay wala nang nagawa pa. Habang matagumpay na makalabas ang ating mga bida sa loob, ay patuloy rin na tumutulo ang dugo sa pisngi ng ating bida dahil na rin sa kanyang natamong pinsala. Pagkatapos tiningnan niya ang kanyang anak na si Minji kung maayos lang ito. Nagsaad naman si Minji sa kanyang ama na kung siya ba daw talaga ito. Sa tanong nito ay kaagad lang na inilapit ng ating bida ang kanyang kamay sa mukha nito, pagkatapos niyakap niya ito. At kasabay na humingi ng sorry dahil inilagay niya daw ito sa panganib, at nag-sorry ulit dahil hindi niya daw ito nailigtas ng mas maaga, pero sa ngayon daw ay hindi na niya ito pababayaan pa. Nang marinig naman lahat ni Minji ang sinabi ng ating bida sa kanya ay napaiyak na lang ito. Ngunit nagsalita naman si Park Jin-chul at humingi ito sa dalawa ng sorry dahil ang traffic law daw ay nagbago na ngayon. Kaya ang mga nakasakay sa likuran ay kinakailangan magsuot ng seatbelt. Masaya rin niyang sabi na dapat kailangan daw nilang sumunod sa batas kahit papano. Ngunit bigla namang may bumangga sa kanilang sasakyan, kaya si Minji at ang ating bida na nasa likuran ay napabitaw. Sa nangyari rin ay kaagad na gumawa si Park Jin-chul ng paraan para maibalik ang balanse ng kanilang sasakyan. Nagulat naman si Song Hanso sa kanyang nakita dahil hindi lang pala isa ang sasakyan na tumutugis sa kanila. Pagkatapos bumukas rin ang likuran ng sasakyan na nasa kanilang harapan. Sa pagbukas nito ay kasabay rin na nagpakita si Chief Han sa kanilang harapan. Nang makita naman nila ito ay nagtataka sila dito. Nagpadala naman ng utos si Chief Han kay President Ju na sisimulan na daw niya ang plano nila ngayon. Sa sinabi naman nito ay nagtataka sila kung ano ang ibig sabihin nito na sisimulan nila. Ngunit bigla namang napasigaw ng malakas si Minji, dahil ang sasakyan na nasa likuran nila, ay pinilit sila na pinasok sa sasakyan na nasa kanilang harapan kung nasaan sila Chief Han. Sa ginawa naman ng mga ito ay natawa lang si Park Jin-chul sa mga ito, dahil baliw ba daw ang mga ito sa sinabi nilang sisimulan. Nang marinig ito ni Chief Han ay naging seryoso lang ito. Nagsaad ulit si Park Jin-chul na nakakatawa daw ito, dahil ang mga batang ito daw ay may gagawin na isang bagay. Pero alam daw nila kung paano siya patawanin ng ganito, hula niya rin daw na baka may plano ang mga ito sa kanila. Saad pa nito na curious daw siya kung ano ang kaya ng mga ito. Kaya pala tinawag si Park Jin-chul na war hero ay dahil pala sa napakadami nitong tagumpay sa kanyang pagiging sundalo. Gaya na lang ng pag-participate nito sa Civil War ng West Asia ng 3 beses, participated in Civil War Middle East 12 beses, participated dispute in Iraq 7 beses, participated intervened in the Palestinian surprise attack. Participated Operation Indra burning down Pakistan terrorist organization, participated to deployed in the operation to rescue civilians from peacekeeping forces, participated in wiped out the radical armed group LSS. Participated in earth bombing defense mission and civilian protection operation, participated in making the earth dispute operation, participated in carried out guerrilla warfare mission on the Lebanon border. Participated in the civil war in Somalia 20 beses, total record 189 kills and 0 death.